Oh, magandang balita ito. Magandang balita sa atin at sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi magandang balita sa mga abusado, mga gumagawa ng mga katiwalian at krimen laban sa mamamayang Pilipino. Ha? Ha? Ito, hala. Maglalabas na naman ng arrest warrants ang ICC. Ha? Ngayon daw yan, katapusan, end ng 2025 o kaya maagang bahagi o early 2026. Ayon yan kay dating Senador Sonny Trillanes. Ayon daw sa kanyang reliable sources, maglalabas, maglalabas na naman. Bakit na naman? Kasi nauna na naglabas na ng arrest warrant. Pero ang nakalagay lang kasi doon sa arrest warrant, si Duterte lang, no? Si Duterte lang. O ngayon, posibleng maglabas na naman daw ng arrest warrants, pero dito mga dalawa or tatlo na mga tao ang nakalagay sa arrest warrants. Meron pa bang lalabas na arrest order ang ICC related to the drug war? Well, we're working on that, and but it's not gonna happen soon, but it will happen at some point. We're looking at end of the year or early next year. How many more are we looking at, Senator? At least dalawa, but probably tatlo. By the end of the year? By the end of the year or early next year. Sino kaya yon? Sino kaya yon? Ako, sa tingin ko, sigurado na tayo si Bato. Sigurado na tayo dyan si Bato de la Rosa. Kasi ikalawa, sa pinakagrabing naging papel sa Davao Death Squads at sa drug war ni Duterte nung 2016 hanggang maging presidente si Duterte, ay itong si Bato de la Rosa. Siya ang PNP chief sa mga unang taon ng drug war. Totoo, pinagpatuloy ang drug war na yan, nila Albayalde, nila Dibolsinas. Kaya nga, posible rin nakasama sila Albayalde, posible rin kasama sila Dibolsinas, at sa mga posibleng maging subject ng arrest warrants. Pero sigurado tayo si Bato. Sigurado tayo si Bato. Kaya pag nalaman ito ni Batong sinabi ni Trillanes, manginginig na sigurado yun si Bato. Bakit? Kasi kapag sinasabi ni Trillanes, nagkakatotoo eh. Nagkakatotoo, di ba? Maalala nyo noong mga panahon, noong mga panahon, kapag sinasabi ni Trillanes, iniinsulto ni Bato, iniinsulto nila Duterte, iniinsulto ng mga DDS si Trillanes. Kasi noon sinasabi na ni Trillanes, hintayin nyo, lalabas na ang arrest warrant. Pero nagsabi pa si Trillanes, galing na dito ang mga ICC investigators. Nag-imbestiga na sila dito. Nakaipon na sila ng sapat-sapat na mga ebidensya at testigo. Binaliwalayan nila Bato. Sabi nila Bato, hindi totoo yan. Maniwala ka dyan. Gusto mo, Trillanes, kung lumabas ang arrest warrant, ikaw pang umaresto sa akin. Si Duterte naman, ganun din, si Digong. Sabi ni Digong, kahit dun sa hearing sa Quadcom, gawin nyo na yung investigasyon, papasukin nyo na yung ICC, tapusin nyo na yan. Malapit na akong mamatay, baka hindi na ako mapanagot yan. Parang nangahamon pa si Duterte. Pero ngayon, biglang lumabas yung arrest warrant. Nabigla silang lahat. Hindi sila makagalaw. Hindi nila inaasahan. Totoo pala yung sinabi ni Trillanes. Totoo pala yun. At totoo rin yung sinabi ni Trillanes na kahit walang pulis ang ICC, pero kapag humingi ito ng cooperation ng Interpol at ang Interpol naman ay magko-coordinate sa Pilipinas, mag-cooperate ang Pilipinas, mahuhuli si Duterte. Yun nga ang nangyari. So ngayon, pag lumabas ang arrest warrant, anong mangyayari? Ang sagot diyan, kung anong nangyari kay Duterte, yan din ang mangyayari. Ang ini-insist ng mga DDS, ng mga supporters ng Duterte, ang dapat daw na ginawa kay Duterte, pagka-aresto daw kay Duterte, hindi dapat kaagad-agad dinala sa ICC. Dapat daw tinurn over muna ng mga nag-aresto. Yung mga nag-aresto, dapat dinala muna sa korte. Tapos sa korte, mag-a-apply ngayon ng extradition. Yun daw dapat ang sinunod na proseso. Kasi yan daw ang nakalagay sa Rome Statute. Kaya kini-question ng mga pro-Duterte yung pag ginawa kay Duterte, kidnapping daw yun. Extraordinary rendition, yun ang term nilang ginagamit. Ngayon, pagka lumabas ba ang arrest warrant kay Bato, ganun din ang gagawin? Ang sagot diyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, oo, ganun pa rin ang gagawin. Bakit?
Ay kasi ang paniniwala ng gobyerno, ganun ang tama. Yung ginawa kay Duterte ay tama, walang mali doon. So kung walang mali doon, ganun din ang gagawin pagka lumabas ang arrest warrant nila Bato. Kung sino man ang nakalagay doon na muling aarestuhin. Ganun pa rin. Aarestuhin, pagka-aresto, surrender, dadalhin sa ICC. Yan ang gagawin ni General Torre. Nakahanda naman daw si General Torre dyan eh. Lalo pat wala namang pagbabago sa pronouncements ng gobyerno. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na mismo ang nagsabi, ganun pa rin ang gagawin. Ngayon, pwede kayang magkaroon ng pagbabago? Yes, kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Kasi pagka-aresto kay Duterte, lumapit ang mga supporters si Duterte, mga abogado niya sa Korte Suprema. Pinapadeclare nila na illegal yung ginawa kay Duterte. Hindi pa naman yan nadidesisyonan ng Korte Suprema. Pero pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema dyan, at ang nakalagay halimbawa sa desisyon, pwede kasing ang desisyon ay dalawa, walang mali, tama, constitutional, valid, legal yung ginawa kay Duterte. Ay kapag ganon, ang mangyayari kay Bato, ganon pa rin. Pero kapag sinabi ng Korte Suprema sa desisyon ito, unconstitutional, invalid, illegal yung ginawa kay Duterte, makakabalik pa ba si Duterte? Hindi na. Kasi hindi naman pwedeng orderan ng Korte ng Pilipinas, kahit Supreme Court pa yan, ang ICC. Pero sa mga susunod na may aarestuhin pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, susunod na doon sa bagong desisyon. Ganun yung mangyayari dyan. Kaya, pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, sabihin na mali nga ang ginawa kay Duterte, kailangan i-turn over muna sa Korte at ang Korte ang mag-o-order ng extradition papunta sa ICC, ganyan na ang gagawin kay Bato or sa sino man na magiging subject ng arrest warrants na ilalabas. Pero hanggat wala yan, ganun pa rin ang gagawin. Kaya Bato, magdasal-dasal ka na lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema. At sana ang desisyon ng Korte Suprema pabor sa inyo. Kasi kung pabor sa inyo yan ang susundin. Pero kung wala pang desisyon ng Korte Suprema at lumabas ang arrest warrant, yung ginawa kay Duterte, yan din ang gagawin sa'yo. Yan ang sigurado. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa tingin ko dito sa sinabing ito ni Trillanes, hindi man aminin ni Bato, nanginginig na yon. Hindi niya pwedeng sabihin, sinungaling yan si Trillanes. Paanong sinungaling? Yung mga sinabi ni Trillanes, nagkatotoo eh. Kaya, sa tingin ko, nalalaman na ito ni Bato na mayroon na namang warning si Trillanes, nanginginig na sigurado si Bato.